Well, ayun na nga kakwento. Jason Casimero, ang kapatid at head coach ng former 3 Division World Champion na si John Real Casimero, ay sa wakas hindi na nakapagtimpi pa at isinawalat na kung ano nga ba ang tunay na ginawa ng Manny Pacquiao promotion sa panahong sila ay nasa puder pa ng nasabing promosyon. Ang tunay na sinapit ng Casimero Brothers sa MP Promotions alamin. Ang undefeated nating kababayan na si Alex Santissima Jr. ay binantaan na ng kanyang kalaban na undefeated din na Hapon at target ng Hapon ay papagapang sa kanyang laban ng Pinoy ngayong araw na po yan, March 2, Sabado sa Korakuen Hall sa Japan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mga kwento tara, ating panuurin at pakinggan ang mapasabog ni Coach Jason Casimero. Kaya tara, hindi na natin patatagalin pa at video courtesy po tayo kakwento sa YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Ayan, kumusta boss? Ano balita update? Hintayin lang natin update. Boss Noel. Hintayin lang natin yung update guys. Ang alam ko, meron na eh. Pero yun nga, hindi pa nila ina-announce. Hintayin lang natin mga boss. Sa mga nagtatanong po no, na sinasabi nila na ano kami, mahina, ayun, sinasabi nila na si Otol Boy Hingal. Siyempre, hinihingal ka pag pagod na pagod ka. Diba? Okay lang yan. Oh, okay na, hihingalin ka talaga. Pag hindi ka gapang. Pag napapagod ka, hihingalin ka talaga. Kasi, diba? At yung sinasabi naman nila na kangkong, bayaan nyo na yan guys. Kung ito na lang tignan niyo guys, yung sa amin. Tignan niyo yung sarili namin. Sinasabi nilang kangkong, sinisiraan talaga kami. Kasi, nakita niyo si Otol, ang dami niya ng investment. Yung mga MP boxer, ay kaya hindi na lang yung ibang mga boxer na andyan. Ipakita nila yung mga mga nabili nila, achievement. Pero naman, wala namang problema dyan sa mga boxer. Kaso lang, kasi sila, hindi pa kasi sila matutong tumayo, hindi pa sila makakatayo. Wala pa silang masyadong pangalan, wala pa silang power. Pero magaling naman sila. Tapos yung sinasabi nila walang laban. Bayaan nyo yung sinasabi na walang laban guys. May laban na naman daw sila. Palagi. Ang sabihin ko na lang sa inyo guys, no? Pag lumalaban kami, malaki yung partiya namin. Siguro lalaban sila ulit. Di ko alam guys Kasi ang alam ko lang guys, nung andyan pa kami, wala talaga kaming, kahit umuwi nga kami, bibigyan kami ng chicken na talbog. Wala kaming pira na madala sa Pilipinas. Tapos pag bibigyan pa kami ng pira, parang kami pa yung mangutang kasi gusto na namin ipadala, hindi nila ipapadala. Bit-bit ang malinis na kartada. 5 wins at lahat ng mga panalo ay pinalik at pinagapang sa kama, sa lona. 27 anyos, may tangkad na 5 feet at 7 inches, kaluwete, 3 beses nang lumaban sa Amerika at pangatlong beses niya ngayon na lalaban sa kanyang sariling bansa. Siya si Subaru Murata, ang Hapon na nagbanta na ikapang-6 na boksingerong pababagsakin ang ating kababayan na undefeated din. At yan ay walang iba kundi ang pambato ng taga-Sugbo, Alex Santissima Jr. Si Alex sa mga kwento ay 23 anyos, ang fighting stance ay orthodox at may kartada na 8 wins at 2 knockouts. March 2, Sabado na po ang bakbakan nila. Yan sana po ay ating suporta na ating kababayan. At ayon naman kay Santissima, alam niya sa sarili niya na ang kanyang kalaban talaga ay target na manalo, lalong-lalo na ang Hapon ay may malinis sa kartada at puro knockout pa ang mga nakalaban niya. Pero ayon kay Santissima, yan din ang kanyang target at buong puso niya itong gagawin sa ibabaw ng lona. Mga kakwento, mas tinudo pa ang banta ng Hapon na si Murata at biltaan niyang sinabi na papaulanan niya talaga na ma-jabs itong si Santissima at biglang hambalusin niya gamit ang pamatay niyang kamay na kaliwa. Kaya ipinangako ng Hapon talaga na asahan ng lahat ng mga manunood sa laban
Nagugulatan niya itong si Santissima kung aapak na sila sa loob ng kwadradong lona. Hintayin lang natin update, Boss Noel. Hintayin lang natin yung update, guys. Ang alam ko, meron na eh. Pero yun nga, hindi pa nila ina-announce. Hintayin lang natin ang tatanong po, no, na sinasabi nila na kami, mahina. Ayun, sinasabi nila na si Otol buhingal. Siyempre, hinihingal ka pag pagod na pagod ka. Diba? Okay lang yan. Oh, okay na, hihingalin ka talaga pag hindi ka gapang. pag napapagod ka, hihingalin ka talaga kasi 'di ba? At yung sinasabi naman nila na kangkong, bayaan niyo na yan, guys. Kung ito na lang tignan niyo, guys, yung sa amin. Tignan niyo yung sarili namin. Sinasabi nilang kangkong, sinisiraan talaga kami. Kasi nakita niyo si Otol, ang dami niya ng investment. Yung mga MP boxer, ay kaya hindi na lang yung ibang mga boxer na andyan. Ipakita nila yung mga mga nabili nila, achievement. Pero naman, wala namang problema diyan sa mga boxer. Kaso lang, kasi sila, hindi pa kasi sila matutong matutong tumayo, hindi pa sila makakatayo. Wala pa silang masyadong pangalan, wala pa silang power. Pero magaling naman sila. Tapos yung sinasabi-sabi nila walang laban. Bayaan nyo yung sinasabi na walang laban, guys. May laban na naman daw sila. Palagi. Ang sabihin ko na lang sa inyo, guys, no? Pag lumalaban kami, malaki yung partiya namin. Siguro lalaban sila ulit. Di ko alam, guys, Kasi ang alam ko lang, guys, nung andyan pa kami, wala talaga kaming, kahit umuwi nga kami, bibigyan kami ng chicken na talbog. Wala kaming pera na madala sa Pilipinas. Tapos pag bibigyan pa kami ng pera, parang kami pa yung mangutang kasi gusto na namin ipadala, hindi nila ipapadala. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Boy Chance, kay kakwentong Fernan Padilla, kay kakwentong Michael, kay kakwentong Mando, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout nyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.